Muling nagpakita sa publiko si Inday Sara at nagbigay ng panayam sa media. Sa kanyang mga pahayag, iginiit niya na magulo umano ang gobyerno at hindi maayos ang sitwasyon sa Senado. Ngunit marami ang nagtatanong kung tama ba ang kanyang pagbibintang o isa lamang itong pagtatangka upang ilihis ang atensyon ng publiko sa mas mabibigat na usaping kinahaharap niya ngayon. Kung tutuusin, mahirap paniwalaan ang kanyang mga sinasabi dahil ang ilan sa mga itinuturong dahilan ng kaguluhan sa Senado ay may kinalaman din sa mga taong matagal nang itinuturing na kanyang mga kaalyado. Habang sinisisi niya ang iba, marami naman ang naniniwalang ang mismong mga kapanalig niya, kabilang sina Marcoleta at Peter Cayetano, ang ilan sa mga personalidad na madalas maiugnay sa mga kontrobersyang bumabalot sa mga usaping pampulitika sa kasalukuyan. Para sa maraming tagamasid, ang pagharap niya sa media sa ganitong pagkakataon ay tila isang pagtatangkang baguhin ang direksyon ng usapan. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga isyong may kaugnayan sa impeachment proceedings, napupunta ang atensyon sa mga pahayag at akusasyong ibinabato niya laban sa iba. Ngunit sa kabila nito, tila hindi na ganoon kadaling makuha ang simpatsya ng publiko. Habang lumalalim ang mga kontrobersya, mas marami ang naghihintay na harapin niya ng direkta ang mga paratang sa pamamagitan ng tamang proseso. Para sa kanyang mga kritiko, hindi sapat ang mga panayam at matitinding pahayag. Ang mas mahalaga ay ang pagsagot sa mga aligasyon at ang paglalahad ng mga katotohanan sa harap ng mga kinaukulang institusyon. Napapansin din ng ilan na hindi na kasing lakas ang impluwensya ng kanyang kampo kumpara sa mga nakaraang panahon. Sa mga pampublikong pagtitipon at pagkilos, sinasabi ng kanyang mga kritiko na hindi umano lumalawak ang kanilang hanay at sa halip ay may mga dating taga-suporta pang unti-unting lumalayo. Dagdag pa rito, naging usap-usapan ang naging pahayag ni Congressman Ortega, na tahasang nagsabing ang kaguluhan ay nagmumula mismo sa mga taong nakapaligid kay Inday Sara. Ang naturang pahayag ay mabilis na kumalat at naging bahagi ng mas malawak na diskusyon tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng politika sa bansa. Samantala, naging paksa rin ng usapan ang pangalan ni Baste Duterte, na madalas naiugnay sa mga usaping may kinalaman sa kampo ni Inday Sara. Dahil dito, patuloy na nagiging sentro ng atensyon ang kanilang hanay habang umiinit ang mga diskusyon sa larangan ng politika. Ang hinahanap ng publiko ay malinaw na mga sagot, konkretong ebidensya, at isang prosesong maglalabas ng buong katotohanan. Ang tunay na magiging sukatan ay hindi kung sino ang pinakamalakas magsalita, kundi kung sino ang may kakayahang patunayan ang kanyang mga sinasabi sa harap ng batas at ng sambayanan.